Ako si Randy, tubong probinsya ng Isabela. Bata pa lang ako, mahilig na akong mag-explore ng mga lugar na luma at abandoned. Para bang may kakaibang hatak ang mga bahay na iniwan na ng panahon. Pero ang karanasang ikukwento ko ngayon ay hindi ko akalaing tatatak sa akin habang buhay. Ito ang gabi na muntik na akong mawala ng bait. Ang gabi ng bangkay sa loob ng isang bahay na pinaniniwala ang sumpa sa aming baryo. Noong taong 2014, bumalik ako sa aming probinsya para dalawin ang lola ko. Doon ko narinig muli ang usap-usapan tungkol sa isang lumang mansyon sa dulo ng baryo. Matagal na raw walang nakatira roon mula pa dekada weki. May mga sabi-sabi na dati itong bahay ng isang kilalang pamilya na biglang naglaho, iniwan lahat ng gamit at hindi na bumalik kailanman. Ang iba'y naniniwala na may nangyaring karumaldumal sa loob pero walang nakakaalam ng eksaktong dahilan. At sa tuwing may nagtatangkang pumasok, laging may kakaibang nangyayari. May nawawala, may nagkakasakit, o may nababaliw. Hindi ako agad naniwala. Para sa akin, baka gawa-gawa lang ng matatanda para takutin ang mga bata. Pero isang gabi, dahil sa kuryosidad at pangungulit ng mga pinsan ko, nagpasya kaming pumunta roon. 4 kami, ako, si Jomar, si Nilo at si Kent. Lahat kami nasa early 20s noon, kaya feeling matapang at walang kinatatakutan. Pagdating namin sa mansyon, halos gumuho na ang bakod nito. Balot ng makapal na damo ang paligid at natatakpan ng mga puno ang mismong bahay. Kahit anong tapang naming 4, hindi may kakailan na bigla kaming kinilabutan. Ang hangin sa paligid parang biglang lumamig. Ang katahimikan nakabibingi, para bang pinapanood na kami ng kung sino mula sa loob. Binuksan namin ang lumang gate at agad itong lumangit-ngit na parang may nagngangalit na pusa. Pumasok kami, dala ang mga flashlight. Sa unang tingin parang typical na lumang bahay lang. May sirang bintana, nakabagsak na kurtina at mga lumang gamit na natatakpan ng alikabok. Pero habang naglalakad kami, may kakaibang amoy na sumalubong. Hindi lang basta lumang kahoy o amag. Amoy na parang bulok na karne na matagal nang nakatago. "Pare, naamoy niyo ba ito?" tanong ni Kent habang tinatakpan ng ilong. "Oo, parang bangkay eh," sagot ni Nilo na pilit pa ring nagbibiro. Pinilit naming magpatuloy. Habang umaakyat kami sa ikalawang palapag, napansin naming parang may mga yapak na sariwa sa alikabok ng sahig. Hindi posibleng galing sa amin dahil dire-diretso ito mula sa hagdanan papasok sa isang kwarto. Doon biglang tumigil ang lahat. Bumukas ang pinto ng kwarto ng pusa kahit walang humawak. Nagkatinginan kami pero wala ni isa ang umamin na nagtulak nito. Dahan-dahan kaming pumasok at doon namin nakita ang isang kama na nakatabi sa dingding. May makapal na kumot na parang matagal nang hindi ginagalaw. At mula sa ilalim nito, sumisingaw ang nakakasulasok na amoy. Si Jomar, na pinakamalakas ang loob, ang unang lumapit. Tinanggal niya ang kumot gamit ang paa. At doon, halos sabay-sabay kaming napatili. Nakita namin ang isang katawan, hindi buto, hindi kalansay, kundi isang bangkay na parang sariwa pa, parang ilang araw palang patay kahit dekada nang walang nakatira rito. Maputla, nakadilat ang mga mata at nakanganga na parang sumisigaw bago bawian ng buhay. Napaatras kaming lahat, nanginginig ang kamay ko habang pinapailawan ko ang mukha ng bangkay. Lalaki siya, mga 30 o 40 ang edad. May punit ang damit at tila ba may sugat sa dibdib. Ang nakakatakot, nakatingin siya diretso sa akin. Kahit patay, pakiramdam ko, sinusundan ng mata niya ang bawat galaw ko. "Ano to? Imposible to!" sigaw ni Kent. "Wala namang pwedeng mabuhay dito at mamatay ng ganito." Dagdag ni Nilo na halos maiyak na. Biglang may malakas na kalabog mula sa kanilang kwarto. Parang may bumagsak na mabigat. Lahat kami napatakbo palabas ng kwarto, pero sa mismong hallway, biglang bumukas ang lahat ng pintuan ng sabay-sabay. Nag-echo ang tunog sa buong bahay. Parang may mga taong nakatago sa bawat kwarto at sabay-sabay na lumabas. Tumakbo kami pababa ng hagdanan,
Pero bago pa kami makarating sa pintuan, nakarinig kami ng mga yabag mula sa likod namin. Hindi lang isa, kundi napakarami. Mabilis, mabibigat, parang may humahabol. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong may mga anino na tumatakbo rin, pero wala namang katawan. Isa, dalawa, tatlo, hindi ko na mabilang. Paglabas namin ng bahay, halos magkandahulog kami sa damuhan. Hindi na namin isinara ang gate. Tumakbo lang kami ng tumakbo hanggang makalayo sa mansyon. Huminto lang kami ng halos himatayin na sa pagod. Pero kahit nasa kalye na kami, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin sa batok ko. Parang may humihinga sa likod ko. Kinabukasan, sinabi namin sa ilang matatanda ang nakita namin. Laking gulat ko nang walang nagulat sa kwento namin. Sabi ng isa, "Yan ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong pupunta ron. Marami nang nawala dyan. Ang bangkay na nakita nyo, baka siya ang dahilan kung bakit walang gustong lumapit sa bahay na yon." Hindi ko alam kung totoo bang may bangkay talaga o kung isang multo lang ang ipinakita sa amin. Pero sigurado ako sa nakita ko. Ang maputlang mukha, ang nakadilat na mga mata at ang amoy ng nabubulok na laman. At ang pinaka nakakatakot, nang dumaan ako sa harap ng mansyon makalipas ang ilang araw, napansin kong sarado ang pinto ng kwarto kung saan namin nakita ang bangkay. Pero mula sa maliit na siwang may aninong nakasilip at sigurado akong nakatitig iyon diretso sa akin. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko iyon, nanginginig pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit may ganoong misteryo sa bahay na iyon. Bangkay ba iyon na hindi nalibing? O isa bang multo na ipinapakita sa mga pumapasok para sila'y takutin? Wala ni isa sa aming apat ang nagbalik pa ron. At para sa akin, iyon na ang huli kong pag-explore ng abandoned house. Dahil minsan, ang kuryosidad, pwedeng magdala ng bagay na hindi na kayang ipaliwanag ng tao.